Sa araw ng kanyang kasal hinarang ng kanyang aso ang kanyang pagpasok, at doon niya nalaman ang isang katotohanang hindi kapanipaniwala. Sa araw ng kasal ang sandaling pinapangarap ngang lahat ang pinakamakinang na araw kung kailan ipinapangako mo ang habambuhay sa taong minamahal. Ngunit sa araw na iyon ang sumalubong sa kanya ay hindi ang wedding march kundi isang pagalagalang aso. Kinagat nito ang laylayan ng kanyang bestida, pinipigilan siyang pumasok. Pinagtawanan siya ng gatao. Sinabing isa itong kabaliwan, ngunit nang makita niya ang manggamata nga aso, naramdaman niyang siya ang nawawala sa katinuan. Isang nakatagong nakaraan, isang bagay na hindi niya matandaan ang bumalot sa kanya na parang makapal na hamog. At ang asong iyon, naalala nito ang lahat ng katotohanang kanyang kinalimutan. Ang kwentong ito ay handa ng yugyugin ang iyong puso. Mag-subscribe at i-like ang video at i-comment kung saan ka nanonood. Ito ay hindi isang ordinaryong kwentong pag-ibig. Nang isang marumi at mukhang ordinaryong aso ang lumitaw. Sa harap ngang isang marangyang wedding venue sa Maynila, inakala ng lahat na isa lamang itong istorbo. Ngunit naroon ang aso upang pigilan ang isang bagay na hindi dapat mangyari. Ang mainit na sikat ng araw ng tagsibol ay tumagos sa mga bintana ng marangyang Shangri-La at the Fort Hotel sa Bonifacio Global City. Ang pasilyong hotel ay napuno, halimuya nga, mga puting rosas at nga banayat na amoyng lavender freesias. Ito ang araw ng kasal ni Ramon Elizalde, isang titan sa mundo ng negosyo sa Pilipinas, at ni Celeste Reyes, isang babaeng may delikadong kagandahan. Nasa bridal suite si Celeste, ginugugol ang kanyang mahuling sandali. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin at bumuntong hininga. Perpektong ayos ng buhok, pinakamamahaling wedding dress, at isang masalang makeup na lalong napapatingkat sa kanyang makinis na kutis. Lahat ay tila perpekto, ngunit sa kanyang mamata ay may bakas ng pagkabalisa. Okay ka lang, Ma'am Celeste, ang ganda-ganda mo, sabi ng makeup artist. Ngumiti si Celeste bilang sagot, ngunit ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mamata. O okay lang ako? Medyo kinakabahan lang. Sa katunayan, magulo ang kanyang isipan. Mula nung malagim na aksidente sa sasakyan 2 taon na ang nakalipas, tuluyan nang nakbago ang kanyang buhay. Para sa kanya, nanawalan ng alaala si Ramon, ang kanyang tagapagligtas. Sinabi nitong natakpuan siya sa ospital at sinabing ulila na siya at walang ibang pamilya. Inalagaan siya nito, binigyan ng bagong buhay. At ngayon ito na ang sandali para ipangako ang walang hanggang pag-ibig sa kanya. Oras na po, Ma'am Celeste, sabi ngang wedding planner habang kumakatok sa pinto. Dahan-dahang tumayo si Celeste at huling sinulyapan ang salamin. Ito ba talaga ang gusto ko, tanong niya sa sarili bago iwaksi ang isiping iyon. Siyempre o. Si Ramon ang lahat sa kanya. Kung wala ito, wala rin siya. Habang naglalakat sa pasilyo ngang hotel, ramdam ni Celeste ang tingin ngang gabisita. Nga negosyante, politiko, artista, ang lahat ng nasa alta sosyedad ng Pilipinas ay naroon. Sunod-sunod ang flash ng mga kamera ng mga mamahayag. Ang headline na Ramon Elizalde, CEO ng Elizalde Group, pakakasalan ang misteryosang babae ay tiyak na pupuno sa mapahayagan bukas. Ngumiti na lang si Celeste habang naglalakad. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanya. Parabang may naalala ang kanyang katawan, parabang may ibinababala ang kanyang puso. Nang malapit na siya sa pasukan ng venue, isang biglang matinis na tahol ang pumunit sa hangin at kumuha ng atensyon ng lahat. Natigilan si Celeste. Mula sa dulo ng pasilyo, isang aso ang tumatakbo palapit. Ang matinis na tunog ay isang halo na desperasyon, takot at isang malalim na damdamin. Para itong isang siga. Ito ay isang medium-sized na aso, isang askal na may maruming kulay, abong balahibo, payat na katawan at bahagyang pilay ang isang paa sa likod. Sinubukan itong harangin ng security guard, ngunit mas desperado itong tumahol at kumagat sa bestida ni Celeste. Hinihila ito. Tila may desperasyon sa kilos nito na para bang sinusubukan siyang iligtas mula sa panganib.
Huwag niyo siyang saktan pakiusap sabi ni Celeste sa mga guwardiya. At sa sandaling iyon naktama ang mga mata ni Celeste at ng aso. Ang malalim at malungkot na mga matang kulay kape. Ang tingin na iyon ay parang bintana sa nakaraan may ipinapakita sa kanya. Isang pangitain, ang dumaan na parang kidlat isang madilim na eskinita isang maulang gabi isang maliit na batang babae at isang tuta sa kanyang nga braso. May dugo sa damit ng bata. Biglang nanlambot ang mga tuhod ni Celeste. Hindi siya makahinga. Daan-daang tanong, ang sabay-sabay, na pumasok sa kanyang isipan. Sino ang asong iyon, bakit tila kilala siya? Nito, at higit sa lahat, ano ang pangitaying iyon? Celeste ayos kalang balumapit si Ramon at hinawakan ang kanyang braso. Nang maramdaman niya ang hawak nito bigla siyang umurong. Hindi niya alam kung bakit ngunit naging hindi komportable ang pakiramdam niya sa hawak nito. Sa mga mata nito hindi pag-aalala ang nabasa niya, kundi ibang emosyon pagkabalisa takot galit. Sandali lang. Nautal na sabi ni Celeste. Tila huminto ang lahat sa isang iglap. Sa gitnang marangyang pagtitipon ang lahat ay nakatutok sa eksenang nagaganap. Ang aso ay nakakagat pa rin sa bestida ni Celeste at ang malungkot nitong nga mata ay patuloy na tila may gustong sabihin sa kanya. Huminga ngang malalim si Celeste. At isang nakakagulat na salita ang lumabas sa kanyang bibig, patawat Ramon. Pero, hindi ko kayang ituloy ang kasal na ito. Isang kolektibong hiningaing pakagulat ang narinig mula sa mga tao. Ang mukha ni Ramon ay biglang tumigas. Pinilit niyang ngumiti ngunit ang kanyang nga mata ay kasing laming ang yelo. Celeste, alam kong kinakabahan ka, pero ito ang espesyal na araw natin. Itong aso marahil ay naligalang. Ngunit na ang desisyon ni Celeste. Tumingin siya sa aso at tila naintindihan nito. Ang kanyang desisyon binitawan nito ang bestida. Kailangan kong alalahanin. Kailangan kong malaman kung sino ako. Ramon, parang kilala akong asong ito. Kailangan kong malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Maingat siyang umatras. Sinubukan siyang hawakan ni Ramon ngunit muling tumahol ang aso pumagitna sa kanila na tila pinoprotektahan si Celeste. At ganun tumakas si Celeste mula sa sarili niyang kasal. Hawak ang laylayan ng kanyang puting bestida, iniwan niya ang nga nagulat na bisita at ang galit na nobyo. Dumaan siya sa emergency exit ng hotel. Ang maruming aso ay matapat na sumunod sa kanyang likuran. Sa kanyang dibdib may halong takot, pagkalito at sa kakaibang paraan isang maliit na sinanyang pag-asa. Ano ang alam ngang asong iyon, bakit biglang umurong ang katawan niya sa hawak ni Ramon? At ang pinakamahalaga, siya ba talaga si Celeste Reyes o isang ganap na ibang tao? Tumatakbo patungo sa mga abalang kalye ngang Maynila, sinimulan niya ang isang mapanganib na paglalakbay upang hanapin ang mga nawawalang piraso ngang kanyang sarili. At ang matapat na aso na tila matagal na siyang hinihintay ay hindi umalis sa kanyang tabi kahit isang saglit. Tumatakbo si Celeste na parang wala sa sarili sa abalang kalyeng Bonifacio High Street. Ang kanyang puting wedding dress ay punit-punit na at may putik ngunit wala siyang pakialam. Sa kanyang isipan umiikot ang daan-daang tanong. Sino ang asong iyon, bakit tila kilala siya nito, bakit bigla siyang hindi naging komportable sa hawak ni Ramon? Miss, anong nangyari sa iyo? Sigaw nang nga dumadaan ngunit hindi sila sinagot ni Celeste. Patuloy lang siya sa pagtakbo. Ang aso ay matapat na sumusunod sa kanya. Sa kabila ng pilay nitong paa hindi siya nito iniwan. Tila matagal na siyang hinahanap nito. Nagsimulang umulan. Noong una ay ambon lang, pagkatapos ay lumakas. Basang-basa na ang buhok at bestida ni Celeste. Sumilong siya sa isang maliit na coffee shop sa gilid ng daan. Isang maliit at maaliwalas na lugar na may pangalang Tala ni Lorna. Diyos ko, anong nangyari sa iyo? Gulat. Nasabing may-ari nga cafe habang inaabutan siyang tuwalya. Pasensya na po.
Pwede po bang makiupo muna saglit, nanginginig na tanong ni Celeste. Tiningnan ng may-ari ang babae at ang aso at tumango. Una man, iha. Dun ka sa sulok. Isama mo na rin ang aso mo, wala namang masyadong tao. Ngumitingang pasasalamat si Celeste. Umupo siya sa isang sulok na mesa at huminga ng malalim. Ang aso ihumaka sa ilalim ng kanyang panghunat, nanatiling alarto at pinakmamasdan ang paligid. Heto isang mainit na kape, sabi ngang may-ari. Naantik si Celeste sa kabaitan ng may-ari ngang tsafe, habang sinusubukan niyang kalmahin ang sarili, tahimik siyang pinagmamasdan ng aso. Sa mga mata nito ay hindi may paliwanag na kalungkutan at kasabay na ginhawa. Sino ka, bulong ni Celeste sa aso. Bakit mo ako kilala? Ang aso ay tumingin lang sa kanya at marahang umungol. Upang ayusin ang kanyang magulong, isipan kinuha ni Celeste ang isang papel at ballpen na nasa mesa. Ang sikip ng dibdib niya. Nagsimula siyang gumuhit ng mga bilog, pagkatapos ay mga spiral. At nang hindi namamalayan, nagsimulang magsulat ng mga letra ang kanyang kamay. LORNA. Tiningnan ni Celeste ang pangalang isinulat niya. Hindi niya kilala ang pangalang ito, ngunit tila pamilyar ito. Ang kanyang kamay na parabang matagal nang isinusulat ang pangalang iyon ay natural na gumalaw. Lorna, mahina niyang binikas. Nang marinig ang pangalan, itinaas ng aso ang kanyang tainga. Tumayo ito at ipinatong ang kanyang ulo sa kandungan ni Celeste. Lorna. Gabi. Gabi. Ang pangalan ng aso. Paano niya nalaman? Kinuha ni Celeste ang kanyang cellphone. Sa kabutihang palad inilagay niya ito sa isang nakatagong bulsang kanyang bestida, kaya hindi ito nabasa. Tiningnan niya ang kanyang mga kontak. Pamilya ni Ramon, kanyang sekretarya at kaibigan daw niya sa nakalipas na 2 taon. Ngunit walang pangalang Lorna. Ganun din sa kanyang photo album. Mana larawan nila ni Ramon, mana larawan sa mga mararangyang party, mga hapunan sa mga mamahaling restoran. Ngunit walang kahit isang larawan bago ang 2 taon na nakalipas. Tila nagsimula ang kanyang buhay kasabay ng aksidente sa sasakyan. Ang weird, bulong niya. Paano nangyaring malinis na nabura ang lahat tungkol sa nakaraan ko? Nun ay tumunok ang kanyang cellphone. Si Ramon. Hindi pinansin ni Celeste ang tawag. Isang text message ang dumating. Celeste, nasan ka? Nakaalala ako. Naintindihan ko na nalilito ka. Sinabing doktor na may post-traumatic amnesia ka. Bumalik ka na. Tutulungan kita. Nabasa niya ang mensahe at nakaramdam ngang hindi maganda. Ang mga salita ni Ramon ay laging makatwiran. Lagi siyang tila nag-alala para sa kanya. Ngunit ngayon, matapos ang paglitaw na aso, nagsimula na siyang magduda sa lahat. Nagpasya si Celeste. Babalik siya sa lugar kung saan siya natakpuan na aso. Baka doon makahanap siya ng nga pahiwatig. Tara na, sabi niya sa aso. Agad na tumayo ang aso, handang sumunod sa kanya. Bago umalis sa cafe, muling tiningnan ni Celeste ang papel na hawak niya. Ang pangalang Lorna ay walang kahulugan sa kanya, ngunit kasabay nito may kung anong tumutunog sa kaibuturan ng kanyang puso. Tulad ng himig ng isang matagal ng kinalimutang awit. Tumila na ang ulan, ngunit basa pa rin ang makalye ng Maynila. Hawak ni Celeste ang laylayan ng kanyang punit na bestida sa isang kamay, habang sa kabila ay tinitingnan ang GPS sa kanyang cellphone. Mapanganib na bumalik sa Shangri-La. Tiyak na hinahanap na siya ni Ramon. Nagtungo siya sa isang maliit na eskinita sa likod ng hotel kung saan unang lumitaw ang aso. Nagsimula ng dumilim. Isa-isang sumindi ang mga makukulay na neon sign ng lungsod, pinipinturahan ang gabi ng iba't ibang kulay. Pagdating sa eskinita, biglang naging excited ang aso at tumakbo pauna. Huminto ito sa ilalim ng isang maliit na hagdanan at lumingon kay Celeste. Tila sinasabing, dito ka. Maingat na bumaba si Celeste sa hagdan.
Ito ay malapit sa pasukan ng maempleyado na hotel. Sa isang sulok may isang maliit na kahon ng karton na may nakapatong na kumot. Umupo ang aso sa tabi ng kahon at umungol. Nang lumapit si Celeste may gumalaw sa loob ng kahon. Isang matandang babae ang nag-alis ng kumot at bumangon. Sino po kayo, gulat na tanong ni Celeste? Tiningnan ng matanda si Celeste. Ang kanyang mukha ay punong nga kulubot ngunit ang kanyang nga mata ay malinaw at matindi. Tila ang apoy ng kanyang kabataan ay nag-alap pa rin. Bumalik ka anak, nanginginig na sabi ng matanda. Nahanap ka ni Gabi. Gabi, tanong ni Celeste. Pangalan ng aso ko yan, sagot ng matanda. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng pangalang yan. Nalito si Celeste. Hindi ko po kayo kilala. At ngayon ko lang nakita ang asong ito. Ngumiti ngang malungkot ang matanda. Alam kong wala kang maalala. Kinuhang lalaking iyon ang lahat. Pero si Gabi hindi kaniya kinalimutan. Ganun din ako. Kayo po ba si Lorna? Maingat na tanong ni Celeste. Napaluha ang matanda. O ako, si Lorna. At ikaw? Ikaw. Si Maria. Maria, inulit ni Celeste ang pangalan. Sa sandaling iyon tila may boses siyang narinig mula sa malayo. Isang malabong boses na tumatawag sa kanya. Maria, nagtrabaho ka sa cafe ko. Isang maliit na cafe sa Cavite. Pero, ang pangalan ko po ay Celeste Reyes. Ulila po ako. At si Ramon, ang nakakita sa akin, nalilitong, sabi ni Celeste. Umiling si Aling Lorna. Kasungalingan yan. Maraming kasinungalingan ang sinabi sa iyong lalaking yan. Ang tunay mong pangalan ay Maria Santos. At hindi ka ulila. Si Celeste o si Maria na ngayon ay naramdamang nanlambot ang kanyang matuhot. Umupo siya sa tabi ni Aling Lorna. Lumapit si Gabi at ipinatong ang ulo sa kanyang kandungan. Pero bakit niya? Ako sinungalingan, tanong niya. Isang bakas ang takot ang dumaan sa mamata ni Aling Lorna. Iyan ang katotohanan kailangan mong alamin. Pero mag-ingat ka. Ang aksidenteng iyon ay hindi aksidenta. Nagsimulang tumibok na mabilis ang puso ni Maria. Anong ibig niyong sabihin, lumingalinga si Aling Lorna? Hindi ligtas dito. Si Ramon Elizalde ay makapangyarihang tao. Tiyak na hinahanap ka ng tauhan niya. Saan po ako pupunta, tanong ni Maria? Sa dati kong cafe. Sa Cavite. Dun mahahanap mo ang nakaraan mo, sabi ni Aling Lorna. Si Gabi ang magiging gabay mo. Laging naalala ng batang yan ang daan. Naramdaman ni Maria ang isang halo ng hindi may paliwanag na takot at pag-asa. Hindi pa niya tuluyang matanggap na siya, si Maria, ngunit ang pangalan ay tila may ginising sa kanyang puso. Aling Lorna, salamat po. Sumama na po kayo sa akin. Ngumitingang malungkot si Aling Lorna. Masyado na akong matanda, iha. Pero tutulungan kitang hanapin ang katotohanan. Bago ka umalis, dalhin mo ito. Inabot niya ang isang lumang tela. Binuklat ito ni Maria. Ito ay isang maliit na panyo. Sa isang sulok may burdang para kay Maria mula kay Lorna magpakailanman. Sa sandaling iyon tumulo ang luha mula sa mamata ni Maria. Ang sulat kamay ay tila hindi pamilyar, ngunit pamilyar. Tila nakita na niya ito dati. Naalala mo ba, tanong ni Aling Lorna? Hindi po. Pero ang puso ko, parang naalala na. Puso ko, sabi ni Maria. Sa di kalayuan, isang tunog ng sirena ang narinig. Itinaas ni Gabi ang kanyang matainga. Dalian mo na, parating na sila, na mamadaling sabi ni Aling Lorna. Pumunta ka sa Cavite. Sa cafe ko. Tala ni Lorna ang nakasulat doon. Ang susi ay nasa ilalim ng paso sa may likod na pinto. Nag-alinlangan si Maria. Kayo po. Okay lang ako? Walang papansin sa isang matandang palaboy. Kailangan mo nang umalis.
Kailangan mong hanapin ang katotohanan mo, hinigpitan ni Aling Lorna ang hawa sa kamay ni Maria, at mag-ingat ka. Ang katotohanang malalaman mo ay maring masakit. Huling niyakap ni Maria, si Aling Lorna. Nakaramdam siyang kakaibang, pagiging malapit sa estranghang matanda na tila matagal na niya itong kilala. Hahanapin ko po at babalikan ko kayo, pangako ni Maria. Tumahol si Gabi at tumakbo. Sumunod si Maria, suot pa rin ang punit-punit na wedding dress. Dumaan sila sa madidilim na eskinitangang may nila naghahanap ngang daan patungong Cavite. Sa isipan ni Maria makahalo ang takot at determination. Kailangan niyang malaman kung sino siya. At kung bakit binura ni Ramon Elizalde ang kanyang alaala at gumawa ni bagong pagkatao para sa kanya. Sa di kalayuan kumikislap ang mailaw ng siyudad, ngunit si Maria ay tumatakbo na palayo ron, patungo sa isang nakaraang matagal nang nawala. Nagsimula na ang kanyang mapanganib na paglalakbay. Ginawa ni Maria ang lahat para makasakay sa huling bus papuntang Cavite. Masyadong mapanganib na maglakad-lakad sa istasyon ng bus na suot ang bestida, kaya bumili siya ng simpleng damit, isang hoodie, jogging pants at rubber shoes sa isang kalapit na 24-hour convenience store. Matapos magpalit sa banyo, sumakay na siya ng bus kasama si Gabi. Halos walang tao sa bus. Umupo si Maria sa isang sulok na upuan at tumingin sa labas ng bintana. Habang unti-unting lumalayo ang mailaw, nang may nila napuno ng magulong emosyon ang kanyang puso, si Gabi ay tahimik na nakahiga sa kanyang paanan, ngunit ang mga mata nito ay patuloy na nagmamasid sa paligid. Ako ba talaga si Maria? Lahat ba ang buhay ko ay isang kasinungalingan? Bulong niya. Marahang umungol si Gabi at dinilaan ang kanyang kamay. Ang maliit na pag-alo na iyon ay nagpakalma sa puso ni Maria. Nang dumating ang bus sa Cavite, hating gabi na. Walang tao sa makalye, tanging makaposta nga ilaw ang nagbibigay liwanag sa kanilang daan. Akmang bubuksan ni Maria ang GPS sa kanyang cellphone nang bigla siyang huminto. Naisip niyang maaring matres ni Ramon ang kanyang lokasyon. Anong gagawin ko? Nag-alinlangan siya. Biglang tumayo si Gabi at tumakbo pauna. Pagkatapos ng ilang hakbang, lumingon ito at hinintay si Maria. Alam mo pala ang daan, na pangiti si Maria. Sige, ikaw ang maging gabay ko. Sinundan ni Maria si Gabi sa hindi pamilyar na kalye ang Cavite. Dinaanan nila ang makikitit na eskinita at mga lumang tindahan. Ang bahaging ito ang Cavite ay tila hindi naabot ng urban development. Ang bakasang panahon ay makikita kahit saan mga sirang signboard, mga kupas na poster at mga lumang postang ilaw. Sa wakas huminto si Gabi sa harap ng isang gusali sa dulo ang isang maliit na eskinita. Ang signboard ay halos natanggal na, ngunit mababasa pa rin ng malabo ang salitang tala ni Lorna. Dito napalabulong ni Maria. Ang cafe ay matagal nang sarado. Ang mabintana ay natatakpan ng diaryo at ang pinto ay nakakandado ng bakal. Nagpunta si Maria sa likod na pinto gaya ng sinabi ni Aling Lorna. Isang maliit na paso ang nakapatong sa isang estante. Itinaas niya ang paso at nakita ang isang maliit na susi. Nandito nga. Ginamit niya ang susi upang buksan ang pinto. Isang amoy ngang alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Binuksan ni Maria ang flashlight ng kanyang cellphone upang silipin ang madilim na espasyo. Maliit lang ito, ngunit may maaliwalas na pakiramdam. Mga masanggawa sa kahoy at mga upuan, isang counter, at mga larawan na nakasabit sa pader. Itinutok ni Maria ang ilaw sa malarawan. At tila huminto ang kanyang puso. Nandun siya. Ngunit hindi si Celeste kundi si Maria. Isang mas masayahin, mas simpleng Maria. Sa isang larawan kasama niya si Aling Lorna, pareho silang nakangiti. Sa isa pa kasama niya ang isang batang lalaki na may matatalinong mata at malakas na pangangatawan, ngunit may halong lungkot din. At sa tabi nila isang tuta. Si Gabi noong tuta pa lang ay nasa kanyang kandungan.
Mayroon ding mga group picture. Nakuha sa labas ng cafe kasama ang mga customer. Siya ay bahagi ng komunidad na ito. Ito pala ako bulong ni Maria. Pumasok pa siya sa mas malalim at sinilip ang likod ng counter. May isang maliit na espasyo para sa opisina. Sa ibabaw nga, mesa may mga dokumentong natatakpan ngang alikabok. Mga resibo matala at isang talaarawan. Kinuha ni Maria ang talaarawan. Sa pabalat na kasulat ang talaarawan ni Maria Santos. Nanginginig ang kanyang kamay. Ito ang bintana patungo sa kanyang nakaraan. Binuksan niya ang talaarawan at nakita ang sarili niyang sulat kamay. Ang petsa ay 3 taon na ang nakalipas. Abril 15, 2022. Dinala ni Ate Lorna si Gabi ngayon. Isang inabandonang tutaraw. Napakaliit at mukhang mahina pero matapang ang mamata niya. May determinasyong mabuhay. Ganon din kaya ako. Patuloy na binuklat ni Maria ang mapahina. Ang kanyang pang-araw-araw na buhay, mga pangarap at pag-asa ay nakasulat doon, at nang marating niya ang huling pahina na pigil, niya ang kanyang hininga. Oktubre 20, 2022. Bumalik na naman siya sa cafe ngayon. Si Ramon Elizalde. Lagi niya akong tinititigan. Hindi ako komportable sa matingin niya. Pero sabi ni Ate Lorna importante siyang negosyante kaya dapat maging magalang. Ewan ko, may kakaiba sa kanya. Para bang kilala niya ako mula sa kung saan. At sa ilalim nito may isang sulat na tila isinulat ng nagmamadali. Kung may mangyari sa akin, imbestigahan niyo si Ramon Elizalde. May tinatago siyang sikreto na maaring ikamatay ko. Nahulog ang talaarawan mula sa kamay ni Maria. Nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Totoo ang sinabi ni Aling Lorna. Ang aksidente ay hindi aksidente at si Ramon. Si Ramon ay hindi ang kaniyang tagapagligtas. Bakit niya ako gustong saktan, bulong niya? Anong sikreto ang tinatago niya noon? May narinig siyang ingay mula sa likod na pinto ng cafe. Agad na naging alerto si Gabi. Mabilis na pinatay ni Maria ang flashlight. Sino? Yan nanginginig na tanong niya. Maria, ikaw ba yan, anak? Isang pamilyar na boses ang narinig niya, si Aling Lorna. Nakahinga ng maluwag si Maria. Ate Lorna, paano po kayo nakarating dito? Dahan-dahang pumasok si Aling Lorna sa opisina. Naglalakat siya na may suportang ang isang tungkot. Alam kong dito ka pupunta. Sinundan kita. Huwag mo akong maliitin, alam ko pa kung paano sumakay ng bus, bahagyang ngumiti si Aling Lorna. Ate, nahanap ko po ang talaarawan ko. Totoo po pala ang lahat, sabi ni Maria. Bumuntong hininga ngang malalim si Aling Lorna. Oh, anak, totoo lahat. Nagtatrabaho ka sa cafe noong araw na iyon. Dumating si Ramon Elizalde at kinagabihan na aksidente ka. Pero hindi iyon aksidente. Ano po bang alam ko para gusto niya akong ipapatay, tanong ni Maria. Hinawakan ni Aling Lorna ang kamay ni Maria. May kinalaman? Yan sa kuya mo. Kuya ng laki ang mamata ni Maria. May kuya po ako. Si Miguel Santos. Nagtatrabaho siya sa Elizalde Group. Isang engineer. Pero may natuklasan siya sa kumpanya. Isang bagay na mapanganib. Sumeryoso ang boses ni Aling Lorna. Ano po ang nangyari, na mamadaling tanong ni Maria. Ipinikit ni Aling Lorna ang kanyang mata na tila inaalala ang isang masakit na pangyayari. Natuklasan ni Miguel ang isang malubhang problema sa kaligtasan sa bagong proyekto ng gusali ng Elizalde Group. Upang makatipid sa gastos sa materyales, binaliwala nila ang mas safety standards. Plano niyang ilantat ito. At noong gabing iyon, nabasak ang boses ni Aling Lorna. Nung gabing iyon nagkaroon ng sunog sa apartment ni Miguel. Sabi ng pulis, aksidente raw. Electrical wiring. Pero alam namin, hindi iyon aksidente. Tumulo ang luha mula sa
mga mata ni Maria. Kahit hindi niya maalala sumakit ang kanyang puso. Ang kalungkutan sa pagkawala ng isang kapatid ay umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At si Gabi tanong niya. Si Gabi yayaso ni Miguel. Nasa labas siya nung nakasunok. Nakaligtas siya. At ikaw na ang inuwian niya. Paliwanag ni Aling Lorna. Kung kanun ang aksidente ko, sinusubukan mong alamin ang katotohanan. Hinahanap mo ang ebidensya na hindi aksidente ang pagkamatay ni Miguel. At nung gabing iyon nahulog ang kotse mo sa isang bangin. Sa kabutihang palad, nakaligtas ka pero nawalan ka nga alaala. At sinabi ni Ramon Elizalde na natapuan ka niya. Ginamit niya ang amnesia ko bulong ni Maria. Oh. Binura niya ng tuluyan ang pagkatao mo at ginawa kang bagong tao. Bilang Celeste. At tinanggal niya ang lahat ng koneksyon mo sa nakaraan, sabi ni Aling Lorna. Pero bakit hindi na lang niya ako hinayaang mamatay, bakit pa niya ginawa ang lahat ng ito, nalilitong tanong ni Maria. Ngumiti ng mapait si Aling Lorna. Dahil matagal ka na niyang pinagmamasdan. Matagal na nang hindi mo alam. May obsesyon siya sa'yo. At ang aksidente. Naging pagkakataon niya iyon. Naramdaman ni Maria na parang masusuka siya. Ang katotohanan tungkol sa pag-ibig ni Ramon ay mas madilim at mas masama kaysa sa kanyang inaakala. Paano po natin mapapatunayan masyado siyang makapangyarihan? Walang maniniwala sa atin, despradong sabi ni Maria. Humingang malalim si Aling Lorna. May ebidensya. Iniwan ni Miguel. Nasaan po, tanong ni Maria? Dito sa cafe. Sa isang lugar. Idinocument ni Miguel ang kanyang nga natuklasan at itinago ito sa isang ligtas na lugar. Ang sabi niya sa akin, sa ilalim ngang pinakamaliwanag na tala. Sa ilalim nga pinakamaliwanag na tala, inulit ni Maria. Biglang nagsimulang tumahol si Gabi. Tumakbo ito papunta sa pangunahing silid ng cafe. Sumunod si Maria at si Aling Lorna. Anong nangyayari, Gabi, tanong ni Maria. Nakatayo si Gabi sa harap ng isang malaking painting na nakasabit sa dingding. Ito ay isang painting ng kalangitan sa gabi, puno nga bituin ang pangalan ng cafe. Tala ni Lorna. Ito pala yon, bulong ni Aling Lorna. Si Miguel ang nagpinta niyan. Mahilig magpinta ang kuya mo. Lumapit si Maria sa painting at sinuri ito. Sa gitna ng maraming bituin may isang mas nagnininging kaysa sa iba. Maingat niyang inalis ang painting sa dingding. At sinuri ang likod nito. May isang maliit na sobre na nakadikit gamit ang tape. Maingat itong inalis ni Maria at binuksan. Sa loob may isang USB drive. Isang drive na may pulang tapa. Ito na yon, bulong niya. Nun isang tunog ngang sasayan ang narinig nila mula sa harap ngang cafe. Ang ilaw ngang headlight ay bahagyang tumagos sa mga bintanang natatakpan ng diaryo. Umungol si Gabi. Nandito na sila, kinakabahang sabi ni Aling Lorna. Mga tauhan ni Ramon. Mahigpit na hinawakan ni Maria ang USB. Paano nila nalaman ang cellphone mo, sabi ni Aling Lorna. Malamang na-trace nila ang cellphone mo. Napatanto ni Maria ang kanyang pagkakamali. Hindi niya pinatay o itinapon ang cellphone. Dali sa likod na pinto na mamadaling, sabi ni Aling Lorna. Bumalik sila sa opisina at nagtungo sa likod na pinto. Ngunit biglang huminto si Gabi at itinuro ang ibang direksyon. May alam si Gabi, sabi ni Maria. Sinundan nila si Gabi patungo sa kusina nga. Doon may isang maliit na bintana. Isang bintana na patungo sa isang madilim na eskinita. Dito tayo dumaan, binuksan ni Maria ang bintana. Sa labas naririnig na ang maboses ng mga lalaki. Pinaliligiran na nila ang cafe. Mauna ka na, sabi ni Aling Lorna. Masyado na akong matanda. Pababagalin lang kita. Hindi po, ate. Sasama po kayo, pilit ni Maria. Hinawakan ni Aling Lorna ang kamay ni Maria.
Ako na ang bahala sa kanila. Itakas mo ang USB na yan. Ang buhay mo at ang hustisya para sa kuya mo ay nakasalalay diyan. Pero ate, wala ng oras, Maria umalis, kana ipinikit ni Aling Lorna ang kanyang mamata. Pumunta ka sa Maynila. Hanapin mo si Professor Morales sa Upadiliman, kaibigan siya ni Miguel. Sabihin mong, pinapunta kita, sasabihin ko po. Babalikan kita ate. Tumango si Maria. Huwag kang mag-alala sa akin. Mabuhay ka. At ilabas mo ang katotohanan. Tumalon si Maria palabas ng bintana. Sumunod si Gabi, pumasok sila sa isang madilim na eskinita. Sa kanilang likuran narinig nila ang tunok ng pakasira ng pinto ng cafe. Nandito sila sigaw ng isang tao. Nagsimulang tumakbo si Maria at si Gabi. Dinaanan nila ang eskinita at lumabas sa isang mas malawak na kalye. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang kanyang paglalakbay para sa katotohanan ay naging isang pagtakas para sa kaligtasan. Ngunit hawak na niya ang katotohanan sa kanyang kamay. At ang katotohanang iyon ay maaring maging daan sa kanyang kalayaan o sa kanyang kamatayan. Desperadong tumakbo si Maria at si Gabi sa madidilim na eskinitang Chafite. Sa likuran hinahabol si langam nga tawhan ni Ramon Elizalde. Ang kanilang mga yapak at sigaw ay pumupunit sa katahimikan ng gabi palapit ng palapit. Dun siya sigaw ngang isang lalaki. Hingal na hingal si Maria habang tumatakbo. Mahigpit niyang hawak ang USB na iniwan ng kanyang kapatid. Si Gabi ang nangunguna tila kabisado ang bawat eskinita sa lugar. Kumpiyansa itong pumipili ng direksyon. Saan tayo pupunta Gabi bulong ni Maria? Nung biglang huminto si Gabi at itinuro ang isang hagdang pababa sa basement ng isang maliit na gusali. Walang pag-alinlangan sinundan siya ni Maria. Mukha itong isang lumang bodega. Nakakandado ang pinto ngunit ginabayan siya ni Gabi sa isang siwang sa pader. Pakpasok bumalot sa kanila ang dilim. Pinilit ni Mariang habulin ang kanyang hininga habang nakasandal sa pader. Nakinis siya. Narinig niya ang ngayapa na dumadaan sa labas hanggang sa unti-unting humina. Bumugas siyang hiningangang ginhawa. Mukhang lektas na tayo pansamantala. Binuksan ni Maria ang flashlight ng kanyang cellphone upang silipin ang paligid. Isa itong lumang bodega puno nga maalikabok na kahon at mga abandonadong kasangkapan. At sa pader may mga lumang poster. Isa sa mga ito ang kumuha ng kanyang pansin. University of the Philippines College of Engineering Fair. Grand Prize winner Miguel Santos. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Kuya, tinitigan niya ang poster. Sa larawan ang binata ay mukhang matalino at puno ngang kumpiyansa. Ang kanyang ngiti ay mainit at ang kanyang mga mata ay nagningning sa talino. Tinitigan ni Maria ang larawan na parang isang estranghero. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso may tumuno ang ugnayan ng pamilya. Mga kinalimutan na pagmamahal at alaala. Kuya ko, malungkot na umungo si Gabi. Tila kinikilala rin nito ang binata sa larawan. Nag-isip si Maria kung ano ang susunod na gagawin. Kailangan niyang tingnan ang laman ng USB ngunit hindi niya magawa rito. Kailangan niya ng isang ligtas na lugar. At higit sa lahat kailangan niyang magtago mula kay Ramon. Saan tayo pupunta Gabi? Tanong niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Marami nang hindi nasagot na tawag at mensahe, lahat galing kay Ramon. Celeste, bumalik ka na. Alam kong nalilito ka. Tutulungan kita. Nasaan ka? Nag-aalala ang lahat. May mga mapanganib na taong kumausap sayo. Nagsisinungaling sila. Napangisi si Maria. Baliktad ang lahat. Si Ramon ang nagsisinungaling. Nagpasya siya. Hindi na niya maaring gamitin ang cellphone. Tinanggal niya ang baterya at itinapon ang cellphone sa isang sulok ng bodega. Tara na Gabi, kailangan nating humanap ng ligtas na lugar.
Lumabas sila ng bodega at bumalik sa mga eskinita. Ang langit ay nagsisimula ng magliwanag sa pagsikat ng araw. Nag-isip si Maria, sino ang maaari niyang pakatiwalaan? Sino ang mahihingan niya ng tulong? Isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Ang larawan sa cafe. Sa isang group picture kasama niya, si Aling Lorna, at mga customer may isang matandang lalaki. Ang caption kasama si Profesor. Bulong niya. Profesor sa diliman tumingin. Sa kanya si Gabi. Tara Gabi. Pupunta tayo sa Diliman. Baka doon makakuha tayo ng tulong. Ang Universidad ng Pilipinas ay nasa hilaga ng Kamaynilaan. Nagtungo sila sa pinakamalapit na terminal ng bus. Sa kabutihang palat na dala niya, ang kanyang pitaka noong nagpalit siyang damit kaya mayroon siyang kaunting pera. Sumakay sila ng bus papuntang universidad. Hindi naging madali ang pagsakay sa bus, kasama si Gabi ngunit buti na lang at tiningnan lang sila ng driver at hindi na nagsalita. Pagdating sa kampus maaga pa kaya halos walang tao. Nahanap si Maria ng direktoryo at nagtungo sa gusali ng College of Engineering. Hinanap niya ang pangalan sa larawan. Professor Morales Structural Engineering. Habang naglalakad sila patungo sa opisina, Professor sa ikatlong palapag kinakabahan si Maria. Tutulungan kaya siya Professor na ito maalala kaya siya nito at higit sa lahat mapakakatiwalaan ba niya ito? Pagdating sa opisina sarado pa, nagpasya siyang maghintay sa isang bench sa pasilyo. Tahimik na humiga si Gabi sa kanyang paanan. Pagkatapos ng halos isang oras isang matandang lalaki ang naglakad mula sa dulong pasilyo. Puting buhok na kasalamin mayroon siyang marangal na aura. Malalim ang mga markang panahon sa kanyang mukha ngunit ang kanyang lakad ay matatak pa rin. Tumayo si Maria. Professor Morales po ba kayo? Huminto ang matanda at tiningnan siya. Ang kanyang mata ay nanlaki sa pagkakilala. Maria? Maria Santos. Ikaw ba? Yan tumango si Maria. Kilala, niyo, po ako oo naman pero. Paanong? Akala ko'y namatay ka na sa aksidente. Hindi niya natapos ang sasabihin. Napunta ang tingin niya kay Gabi. At si Gabi buhay ka pa pumasok kayo dali, nagmamadaling binuksan ng propesor ang kanyang pinto. Baka hindi ligtas dito. Pagpasok sa opisina ni Lokni, Professor Morales ang pinto at isinara ang mga blinds. Seryoso ang kanyang mukha. Paano nangyaring buhay ka akala ng lahat ay namatay ka sa aksidenteng iyon? Iyon ang iniulat ng pulisya ng Gadiaryo. Professor, nawalan po ako ang alaala. Hanggang ngayon, ang alam kong pangalan ko ay Cheles Reyes. Nilinlang po ako ni Ramon Elizalde, nangingini na sabi ni Maria. Dumilim ang mukha ni Professor Morales. Ang hayop na yon. Nahanap ka pa rin niya. Professor, pakiusap ipaliwanag niyo po sa akin. Anong nangyari, bakit namatay ang kuya ko at bakit gusto rin niya akong patayin? Desperadong tanong ni Maria. Humingangang malalim si Professor Morales. Mahaba at komplikadong kuwento ito. Ang pagkamatay ni Miguel. Hindi iyon simpleng aksidente. Pagpatay iyon. Alam ko na po. Pero bakit? Estudyante ko si Miguel. Isa sa pinakamagaling. Naging bahagi siya ng bagong high-rise building project ng Elizalde Group. Pero natuklasan niya ang isang malubhang depekto. Nakahanap siya ng ebidensya na binalewala nila ang mas safety standards para makatipid. Kaya sinubukan ng kuya kong ilantat ito, sabi ni Maria. Oh. Pero hindi lang iyon simpleng problema sa safety. May kinalaman din ito sa korupsyon ng mga politiko, panunuhol at money laundering. Tinipon ni Miguel ang lahat ng ebidensya at balak niyang ilantat. At nung gabing iyon, nakasuno sa apartment ng kuya duktong ni Maria. Tama. Pero hindi iyon simpleng suno. Sinadya iyon. Alam ni Miguel na target na siya. Kaya na-back up siya ng lahat ng ebidensya
At ipinakatiwala niya ang backup sa taong pinakakatiwalaan niya. Kanino sa'yo, Maria? Ibinigay niya sa'yo ang lahat ng ebidensya, malungkot na sabi ni Professor Morales. Nalaman iyon ni Ramon Elizalde. Kaya target ka rin niya. Inilabas ni Maria ang USB mula sa kanyang bulsa. Naniningning ang pulang tape. Ito po ba yung iyang nga? Sinabi ni Miguel na itinago niya. Ito sa isang ligtas na lugar. Isang lugar na walang maghihinala. Chinichigang ni Maria ang USB. Pero bakit hindi? Ako pinatay ni Ramon, bakit niya? Ako ginawang. Si Celeste. Dumilim ang mukha ni Professor Morales. Dahil may obsesyon sa'yo si Ramon. Matagal ka na niyang pinagmamastan. Noong una akala namin ay isa lang siyang ordinaryong customer sa cafe ninyo. Pero napansin ni Miguel ang tingin niya. Mayroong kakaiba, may pakabaliw sa matingin na iyon. Napahawak si Maria sa kanyang ulo. Naalala niya ang mahindi komportableng tingin ni Ramon. Ngayon ay intindihan na niya. Pagkatapos nga aksidente mo, naging pakakataon niya, iyon patuloy ng profesor. Ginamit niya ang iyong amnesia para gawin kang ganap na pag-ari niya. Ninakaw niya ang buhay ko, bulong ni Maria. Hindi lang iyon. Pinutol niya ang lahat nega koneksyon mo. Si Aling Lorna ang nakapitbahay niyo, lahat ng nakakaalala sa nakaraan mo. Inilayo ka niya sa kanila. At pagkatapos pagkakasalan, niya ako napangisi si Maria. Tama. Sa ganong paraan ang pag-ari niya sa'yo ay magiging legal, sabi ni Professor Morales, na tahimik si Maria. Ang katotohanan ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan ay nagdulot ng pagkabigla at galit. Ngunit kasabay nito nakaramdam din siya ang ginhawa dahil alam na niya ang katotohanan. Kailangan po nating tingnan ang laman ng USB, sabi niya. Tumango si Professor Morales at binuksan ang kanyang computer. Tingnan natin kung ano ang natuklasan ni Miguel. Isinaksak nila ang USB sa computer. Sa loob maraming folder at file. Mga construction report, safety inspection results, mga lihim na kontrata at mga recording. Lahat ito ay ebidensya, gulat na sabi ni Maria. O masigasig si Miguel. Idinokument niya ang lahat, sabi ni Professor Moral. Binuksan nila ang ilang dokumento. Nakadetalye doon kung paano binaliwala ng Elizalde Group ang mga safety standards, kung paano sila nanuhol sa mga opisyal ng gobyerno at kung paano sila nag-launder ng bilyon-bilyong piso. Sa huli nakakita sila ng isang video file. Ang pangalan ng file ay simpleng huling testimonya. Nanginginig ang kamay ni Mariang i-click ang file. Isang lalaki ang lumitaw sa screen. Si Miguel. Kung pinapanood niyo ang video na ito, malamang ay patay na ako, simula ni Miguel. Ako si Miguel Santos, isang structural engineer sa Elizalde Group. Ang natuklasan ko ay hindi lang simpleng problema sa kaligtasan. Ito ay isang organisadong krimen. Nagpatuloy ang video. Ipinaliwanag ni Miguel ang lahat ng ebidensya kung paano niya ito natuklasan at kung bakit ito mapanganib. Kung may mangyari sa akin, hindi ito aksidente. Si Ramon Elizalde at ang kanyang magkakasapwat ang may pananagutan. At pakiusap, protektahan niyo ang kapatid kong si Maria. Maari rin nilang targetin siya. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Maria habang nanonood. Hindi niya maalala ang mukhangang kanyang kapatid, ngunit ang kanyang katapatan at tapang ay umantik sa kanyang puso. Kuya, bulong niya. Marahang hinaplos ni Professor Morales ang kanyang balikat. Isang bayani ang kuya mo? At ngayon, ikaw rin, Maria. Ano po ang gagawin natin, tanong ni Maria. Itong ebidensya ay napakalakas. Ipapasa natin ito sa media, pro mas maganda kung sa Department of Justice muna. Hindi lang ito corporate crime, may kinalaman din ito sa pagpatay. Biglang may narinig silang ingay mula sa pasilyo.
Agad na tumayo si Gabi at umungol papunta sa pinto. Nakarating na sila rito, kinakabahang sabi ni Maria. Mabilis na tinanggal ni Professor Morales ang USB at ibinigay kay Maria. Ang kotse ko ay nasa likod na parking lot. Heto ang susi, mauna ka na. Pipigilan ko sila pansamantala. Pero Professor, huwag kang mag-alala. 40 taon na ako sa universidad na ito. Hindi nila ako basta-basta magagalaw. Umalis ka na, matigas na sabi ni Professor Morales. Napilitang tumango si Maria. Itinago niya ang USB sa kanyang bulsa at kinuha ang susing kotse. Dumaan ka sa likod na pinto. Ang kotse ko ay isang itim na Hyundai Grandeur. Dumiretso ka sa DOJ sa Maynila. Hanapin mo si Fiscal De Leon. Dati ko siyang estudyante. Pagkakatiwalaan mo siya. Mag-ingat po kayo, Professor. Ikaw ang mag-ingat, anak ni Miguel. Ngumiti ang Professor. Umalis ka na. Dumaan si Maria sa likod na pintoen, opisina. Nagtungo sila sa isang pasilyo na walang tao. Narinig niya ang boses ni Professor Morales mula sa opisina. Magandang umaga, Magino. Ako po ang profesor na namamahala sa research lab na ito. May tutulong po ba ako? Hinahanap po namin ang isang babae at isang aso. Nakita niyo po ba sila? Nagbabasa lang ako ng libro magmula kaninang umaga. Research lab ito, hindi classroom, kaya bihira. Ang mga estudyante rito narinig ni Maria ang kalmadong boses ng propesor. Uling lumingon si Maria. Pagkatapos ay dumaan sa likod na pinto na husali at nagtungo sa parking lot. Nakita niya ang itim na Grandeur at mabilis na sumakay. Tumalon din si Gabi sa passenger seat. Pinaandar ni Maria ang kotse at umalis sa parking lot. Ang kanyang puso ay mabilis pa ring tumitibok, ngunit ngayon may determinasyon na sa kanyang nga mata. Pupunta na tayo sa Maynila, Gabi. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Habang nasa expressway papuntang Maynila, sa wakas ay nakahingangang malalim si Maria. Sa nakalipas na 24 na oras ang kanyang mundo ay ganap na nagbago. Hindi siya si Chalasta, siya si Maria Santos. At ang kanyang kapatid si Miguel ay nagbuwis ng buhay para sa katotohanan. Ipagpapatuloy niya ang nasimulan nito. Ilalantat niya ang krimen ni Ramon Elizalde at bibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit hindi niya alam ang kapangyarihan ni Ramon ay mas malalim at mas malawak kaysa sa kanyang inaakala. At ito ay laging isang hakbang na nauna sa kanya. Habang nasa expressway papuntang Maynila, tila naging bagong tao si Maria. 24 oras pa lang ang nakalipas, siya si Celeste Reyes, isang babaeng walang nakaraan. Ngunit ngayon siya si Maria Santos, kapatid ng magiting na engineer na si Miguel Santos, at may daladalang mabigat na responsibilidad. Gaano kaya kapanganib ang pinagdaanan ni Kuya para matipon ang ebidensyang ito, bulong niya habang iniisip ang USB sa kanyang bulsa. Tahimik na, nakaupo si Gabi sa tabi niya. Paminsan-minsan tumitingin ito sa labas ng bintana, pagkatapos ay lilingon kay Maria at dilaan ang kanyang kamay. Hindi na ako mawawala sa'yo, ulit pangako ni Maria. Habang papalapit sila sa Maynila, lalong kinabahan si Maria. Ang address na ibinigay ni Professor Morales, ang Department of Justice. Doon niya kailangang makipagkita kay Fiscal De Leon. Ngunit bago iyon, gusto niyang puntahan ang lugar ng aksidente. Ang bangin na sinabi ni Aling Lorna kung saan siya muntik nang mamatay. Baka may kung ano doon, sabi niya kay Gabi. Iniliko niya ang manibela patungo ron. Ang daan sa bundok ay palikuliko at mahamok. Tila huminto ang oras sa katahimikan ng lugar. Dahan-dahan nagmaneho si Maria, sinusundan ang GPS. At sa wakas narating niya ang lugar ng aksidente. Sa isang gilid ng kalsada, may bakas ng sirang guardrail. Dito ako nahulog, bulong niya. Habang tinitingnan ang bangin. Naramdaman niya ang kilabot
Si Gabi ay tumalang-palabas kukotse at tumakbo papunta sa gilid ni kalsada kung saan may isang maliit na daanan patungo sa gubat. Itinaas nito ang ulo at tumahol. Mayroon ba diyan Gabi sumunod si Maria? Naglakad sila sa lubong gubat at sa wakas narating nila ang isang abandonadong gusali. Mukha itong isang lumang bodega. Bahagyang bukas ang pinto at halatang matagal nang inabandona ang buong gusali. Huminto si Gabi sa harap ng pinto at nagsimulang mahukay. Anong meron diyan? Tanong ni Maria. Patuloy na despradong nahukay si Gabi. Tumulong na rin si Maria. Pagkatapos ang ilang minuto, may nahawakan ang kanyang daliri na isang matigas na bagay. Ano to inalis niya ang lupa at kinuha ito? Isa itong maliit na waterproof case. May lock ito ngunit bukas na. Maingat na binuksan ni Maria ang case. Sa loop may isa pang USB at isang maliit na notebook. Binuklat niya ang notebook. Nakasulat doon ang isang petsa at oras Oktubre 22, 2022, 11:00 PM. CCTV nakuha, likot krang gusali, kamay ni Ramon, nanginginig ang kamay ni Maria. Ito ay iniwan ng kanyang kapatid bago ang aksidente. Nag-iimbestiga siya. Tumahol si Gabi at tumakbo papasok sa bodega, sumunod si Maria. Sa loob may isang espasyo na inayos na parang isang workshop, isang mesa, isang upuan at mga larawan at memo na nakadikit sa pader. Ang sikretong workshop ngang kuya napatanto ni Maria, tiningnan niya ang malarawan sa pader, mga larawan ng mga matatas na opisyal ng Elizalde Group, mga larawan ng construction site at mga piraso ng dokumento na komplikadong magkakognay. Sa gitna ngang lahat ng ito na konektado ng pulang sinulit ay ang larawan ni Ramon Elizalde. Tinitipon niya ang ebidensya, bulong niya. Sa ibabaw ngesa may isang laptop. Sinubukan itong buksan ni Maria ngunit ubos na ang baterya. Ngunit sa tabi nito may isang external hard drive. Dadalhin ko to. Kinuha niya ang hard drive. Noon biglang umungol si Gabi. Naging alerto ito nakatingin sa entrada ang bodega. May tao kinabahan si Maria, mabilis siyang nagtago sa isang sulok. Sumunod si Gabi. May narinig silang ngayapa sa labas at mga boses ng lalaki. Tama ba to ang lugar na ginamit ng babae? Dito huling na-detect ang GPS, signal niya 2 taon na ang nakalipas. Tingnan natin, baka may naiwan. Napigil ni Maria ang kanyang hininga. Sila ay matauhan ni Ramon. Nag-isip siya kung paano makakatakas. Isa lang ang labasan ng bodega at nakabantay na ito. Noon napansin niya ang isang maliit na ventilation grill sa sahig. Sapat lang ang laki para makalusot ang isang tao. Gabi, dito, bulong niya. Maingat na inangat ni Maria ang takip. Ito ay isang tunnel na patungo sa labas ng gusali. Itinago niya ang USB at hard drive sa kanyang bulsa at pinauna si Gabi sa tunnel. Pagkatapos gumapang din siya papasok. Madilim. Dahan-dahang gumapang si Maria. Si Gabi ang nangunguna. Gumapang silang ilang minuto hanggang sa nakalabas sila sa kabilang dulo. Nasa likod na silang gusali sa gubat. Nakahinga ng maluwag si Maria. Tahimik silang dumaan sa gubat at bumalik sa kotse. Mabilis na sumakay si Maria at si Gabi. Ngayon sa DOJ na talaga tayo desidido, niyang sabi. Ang Department of Justice ay nasa Padre Faura. Kinakabahan ipinarada ni Maria ang kotse sa harap gusali. Tiningnan niya si Gabi. Kailangan mo sigurong maghintay dito. Hindi yata sila nagpapapasok nga. Aso doon. Tila naintindihan ni Gabi at tumango. Ngunit puno ngang pag-alala ang kanyang mamata. Huwag kang mag-alala, babalik ako agad, pangako ni Maria. Bumaba siya ng kotse at pumasok sa gusali ng DOJ. Pagpasok may security checkpoint. Inilagay niya ang kanyang bag at magagamit sa conveyor. Sa kabutihang pala't walang naging problema ang USB at hard drive. Paano po ako makakatulong, tanong ng staff sa information desk? Gusto ko po sanang makipakita kay Fiscal De Leon.
Inirekomenda po ako ni Professor Morales. Sabi ni Maria. Tiningnan ng staff ang computer at tumawag. Pagkatapos ng maikling usapan tumango siya. Umakyat po kayo sa to the floor. Hinihintay na po kayo ni Fiscal De Leon. Nagpasalamat si Maria at nagtungo sa elevator. Pagdating sa 2nd floor isang lalaki ang naghihintay sa kanya. Nasa early 40s may matalas na tingin at mayos na anyo, Miss Maria Santos tanong niya. Opo ako nga po sagot ni Maria. Ako si Fiscal De Leon. Tumawa na sa akin si Professor Morales. Pasok ka. Ginabayan siya ni Fiscal De Leon sa kanyang opisina. Pagkasarangang pinto naging mas seryoso ang kanyang muka. Ipinaliwanag na sa akin ni Professor ang sitwasyon. Kapatid ka ni Mr. Miguel Santos. Opo sabi ni Maria, pinatay po ang kuya ko at tinangka rin po nila akong patayin. May ebidensya ka ba tanong ni Fiscal De Leon? Inilabas ni Maria ang USB at hard drive at inilagay sa mesa. Narito po lahat ng ebidensyang tinipon ng kuya ko at ang nga natuklasan ko. Kinuha ni Fiscal De Leon ang USB at sinuri ito. Kailangan nating i-analyze ito. Pwede ka bang maghintay sandali? Isinaksak niya ang USB sa kanyang computer at sinimulang tingnan ang mga file. Ang kanyang mukha ay unti-unting sumeseryoso. Napakalubha nga. Akusasyon na ito. Paglabag sa safety regulations ng Elizalde Group, panunuhol money laundering at pagpatay. Opo. Pinatay nila ang kuya ko at sinubukan din nila akong patayin. At ginamit nila ang amnesia ko para gawin akong ibang tao, sabi ni Maria. Huminga ngang malalim si Fiscal De Leon. Napakalakas ngang ebidensyang ito. Sapat na basehan para magsampang ang kaso. Pero ano po? Si Ramon Elizalde ay napakamakapangyarihang tao. Malawak ang impluensya niya sa politika, negosyo at media. Kung itutuloy natin ang kasong ito, kailangan nating maging maingat. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Maria. Ibig sabihin ang impluensya niya ay umaabot kahit sa loob ng DOJ. Kailangan nating gawin ito ng palihim-paliwanag ni Fiscal De Leon. Nag-isip si Maria. Kung ganun, ano po ang gagawin natin? Una, kailangan nating tiyakin ang kaligtasan mo. Alam na ni Ramon na buhay ka at tiyak na hinahanap ka na niya, sabi ni Fiscal De Leon. Maghahanda kami ng isang ligtas na lugar para sa iyo. Kasama si Gabi. Talaga po kasama ang aso ko, sabi ni Maria. O naman, sang-ayon ni Fiscal De Leon. Kinuha niya ang telepono at may inutusan. Pagkatapos muli siyang humarap kay Maria. Ms. Santos, ang kasong ito ay hindi lang simpleng corporate crime. Ito ay isang malubhang krimen. Bubuo akong isang special investigation team para imbestigahan ito ng masinsinan. Pero kailangan namin ng oras. Gaano po katagal, tanong ni Maria? Minimum ng ilang linggo, marahil ilang buwan. Pero ipinapangako ko makakamit natin ang hustisya, matigas na sabi ni Fiscal De Leon. Tumango si Maria. Naintindihan ko po. Pero may isa pa po akong kailangang malaman. Ano iyon? Si Aling Lorna, ang may-aring cafe. Maaring nasa panganib din po siya. Tinulungan niya ako at posibleng pinuntahan na siya ng ngatauhan ni Ramon. Nagsulat si Fiscal De Leon. Titiyakin din namin ang kaligtasan niya. Maari mo bang ibigay ang address? Habang ibinibigay ni Maria ang impormasyon, may kumatok sa pinto ng opisina ang sekretarya ni Fiscal De Leon. Fiscal, handa na po ang safe house. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang boses. Ang maabogado ng Elizalde Group ay nasa lobby. Hinahanap daw po kayo. Naging tensyonado ang mukha ni Fiscal De Leon. Nakarating na sila rito agad. Ms. Santos, kailangan mo nang umalis ngayon din sa likod na pinto. Ang associate prosecutor ko ang maghahatid sa iyo. Yung kotse ko po nandun, si Gabi, na alalang tanong ni Maria. Huwag kang maalala.
Magpapadala akong tao para kunin ang kotse at ang aso mo ng ligtas, sabi ni Fiscal De Leon. Naatubili si Maria. Talaga po bang kailangan kong magtago? Gusto ko po ngang hustisya. Kailangang managot sila sa pagkamatay ng kuya ko. At mananagot sila, matigas na sabi ni Fiscal De Leon. Pero kailangan mong maging ligtas para mangyari iyon. Magtiwala ka sa akin. Sa wakas pumayak si Maria. Sumama siya sa associate prosecutor palabas ng gusali sa likod na pinto. Nagtungo sila sa isang itim na SUV sa parking lot. Sigurado po bang ligtas si Gabi? Nag-alalang tanong ni Maria. Isa pang team ang kukuha sa kotse niyo. Susunod sila agad, sabi ng associate. Sumakay sila at umalis. Tumingin si Maria sa gusalingang DOJ na papalayo. Kinakabahan pa rin siya, ngunit may pag-asa na ngayon. Malalantat na ang katotohanan. Lumabas ang sasakyan sa abalang kalyeng Maynila at nagtungo sa isang tahimik na lugar sa labas ng lungsod. Nagmaneho sila ng halos isang oras bago huminto sa harap ng isang maliit na condominium. Dito na po tayo, sabi ng associate. Bumaba si Maria at tiningnan ang paligid. Isang tahimik na residential area. Nasaan po si Gabi? Tanong niya ulit. Paparating na po siya. Dito po tayo, ginabayan siyang associate. Pumasok sila sa gusali, sumakay ng elevator papuntang 5th floor. Huminto ang associate sa harap ng Unit 503 at binuksan ito. Ito po ang magiging safe house niyo pansamantala. Walang nakakaalam ngang lugar na ito. Kumpleto na po ang mga pagkain at kailangan niyo. Pumasok si Maria at tiningnan ang paligid. Isang maliit, ngunit malinis na apartment. May sala, kusina at kwarto na may mapangunahing kasangkapan. Gaano po ako katagal dito? Tanong niya. Depende po sa sitwasyon, pero minimum po ang ilang linggo, sabi nga associate. Gamitin niyo po ang cellphone na ito. Si Fiscal De Leon lang po at ako ang nakakaalam ng numero. Inabot niya ang isang bagong cellphone kay Maria. Salamat po, sabi ni Maria. Pero kailan po darating si Hindi? Niya natapos ang sasabihin nang may narinig silang ingay sa labas ng pinto. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang ilang lalaki. Maria Santos arestado, kasabi ng isang lalaki. Ano, gulat na sabi ni Maria. Ang lalaking inakala niyang associate prosecutor ay ngumisi. Pasensya na, Ms. Santos. Pero ang ebidensya mo ay nasa kamay na namin. Binalot na takot si Maria. Tauhan ka ni Ramon Elizalde. Si Fiscal De Leon ay isang mabuting tao, pero masyado siyang idealistiko, sabing lalaki. Si Gabi. Nasaan si Gabi? Despradong tanong ni Maria. Ang aso, huwag kang mag-alala. Buhay pa siya. Sa ngayon ngumisi ang lalaki. Sinubukan ni Mariang tumakas, ngunit huli na. Hinawakan siya nga. Dalawang lalaki. Gusto kang makita ng chairman. Miss na miss ka na raw niya, nang asar na sabing lalaki. Despradong pumalak si Maria, ngunit walang nangyari. May itinurok sila sa kanya. Ang huling narinig niya ay ang despradong tahol ni Gabi. Hinahanap siya nito mula sa kung saan, ngunit hindi na niya ito masagot. Gabi. Bulong niya bago mawalan ng malay. Bumalot sa kanya ang dilim. At muli nawala ang kanyang pagkatao. Ngunit sa pagkakataong, ito may isang taong hahanap sa kanya. Isang matapat na aso na walang tigil na tatahol para sa katotohanan. Nang muling makmulat ng mata si Maria na sa isang pamilyar na lugar siya. Malambot na kamamarangyang makurtina at sa labas ng bintana ang tanawin ng skyline ng Maynila. Nasa penthouse apartment siya ni Ramon Elizalde. Sa wakas gising ka na, narinig niya ang kalmadong boses ni Ramon. Sinubukan ni Mariang bumangon, ngunit mabigat ang kanyang buong katawan. May epekto pa rin ang gamot na itinuro sa kanya. Anong ginagawa ko rito? Mahinang tanong niya. Tumayo si Ramon mula sa isang upuan at tiningnan siya.
Muha siyang kalmado ngunit ang kanyang mamata ay kasing laming ng yelo. Nasa bahay ka na? O dapat ba kitang tawaging Maria? Bahagya siyang ngumisi. Pinaktangkaan mo akong patayin, sabi ni Maria. Bumuntong hininga si Ramon at umupo sa tabi niya. Iyan ay isang ilusyon na gawaang magulo mong alaala. Sinungaling na hanap ko na ang talaarawan ko. Naalala ko na ang lahat o kapatid ka nga ni Miguel. Kanon, din siya katihas ang ulo. Tumayo siya at dahan-dahang naglakat sa silid. Hindi naintindihan ng kuya mo kung ano ang natuklasan niya. Akala niya simpleng safety issue lang pero mas komplikado paron. Isang usaping ng politika, ekonomiya at kapangyarihan. Kaya pinatay mo siya, galit na sabi ni Maria. Kailangan. Pero hindi niya pinadali ang mabagay. Masyado siyang idealistiko, sabi ni Ramon. Hindi ganun kasimple ang mundo, Maria. At ako tinangka mo rin akong patayin, sabi ni Maria. Isang kakaibang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Ramon. Espesyal ka. Mula nung una kitang makita, naramdaman kong kailangan kita. Isang bali na obsesyon na pangisi ng mapait si Maria. Tawagin mo itong pag-ibig, sabi ni Ramon. Gusto kitang mapasa akin. Pero lagi mo akong tinatanggihan, sinaktan mo ang ego ko. Hindi kita sasaktan kung hindi ka isang mamamatay tao. Hindi siya pinansin ni Ramon at tumingin sa labas ang bintana. Nang magising ka, sa ospital nawala ang alaala mo. Iyon ay isang perpektong pagkakataon, isang blankong slate. Mari kitang hubugin sa kahit anong gusto ko. Ninakaw mo ang buhay ko, sigaw ni Ramon. Isang mahirap na waitress ka lang sa cafe, binigyan kita ngang magarang apartment, mga designer na damit, isang posisyon sa lipunan. Muntik ka nang maging asawa ngang pinakamakapangyarihang lalaki sa Pilipinas, umiling si Maria. Hindi ko ginusto ang maga iyon. Gusto ko lang mamuhay nang masaya kasama ang nga taong tunay kong mahal. Yung matandang palaboy, yung maruming aso ng uyam na, sabi ni Ramon. Pamilya ko sila. Si Gabi, hindi niya ako kinalimutan. Sila ang tunay na nagmahal sa akin. Naging pangit ang mukha ni Ramon. Mukhang nalilito ka pa rin. Pero okay lang, marami tayong oras. Kinuha niya ang cellphone sa mesa. Kalimutan mo ang nakaraan at tingnan ang hinaharap, Maria. Maari pa rin tayong magpakasal. Bukas, handa na ang lahat. Bali ka, hinding-hindi ako magpapakasal sa iyo, sigaw ni Maria. Ngumiti nga malungkot si Ramon. Wala kang papipilian, Maria. Sa batas ikaw pa rin si Celeste Reyes. At si Celeste Reyes ay nangakong magpapakasal sa akin. Hindi ako si Celeste, ako si Maria Santos, sigaw niya. Patunayan mo, hamon ni Ramon. Ang iyong nga ID, pasaporte, lahat ng dokumento mo ay nakapangalan kay Celeste Reyes. Lahat ng bakas ng nakaraan mo ay nabura na. Si Maria Santos ay legaw na patay. Naramdaman ni Maria ang kawalan ng pag-asa. Tama siya. Sa legal na paraan wala siyang pagkatao. Ang kanyang tunay na pagkatao ay nabura at ngayon kailangan niyang mamuhay bilang isang katang-isip na nilika ni Ramon. Hinding-hindi ka magtatagumpay sa wakas, ay sabi niya. Lalabas din ang katotohanan. Ang ebidensyang tinipon ng kuya ko, ang ebidensyang nahanap ko na sa DOJ na ang lahat. Biglang nagsimulang tumawa si Ramon. Yung Fiscal de Leon na nakausap mo, na sa isang komplikadong sitwasyon siya ngayon. Marahil ay malapit na siyang ma-assign sa ibang bansa. Nanlamig si Maria. Kinokontrol mo rin ang DOJ. Kinokontrol ko ang lahat, Maria, sabi ni Ramon. Media, politika, batas. Mas malawak kaysa sa inaakala mo. Noon lang napagtanto ni Maria kung gaano kapanganib ang sitwasyong kinalalagyan niya. Hindi ito simpleng pagpatay. Isa itong malawak na sabuatan. Anong gagawin mo sa akin, tanong niya. Itinuro ni Ramon ang wedding dress na nakasabit sa dingding. Bukas itutuloy natin ang kasal. Sa pagkakataong ito walang istorbo. Yung aso, si Gabi. Anong nangyari sa kanya, tanong ni Maria.
Dumilim ang muka ni Ramon. Ang song, iyon ay hindi na magiging problema. Gumuo ang mundo ni Maria. Pinatay mo si Gabi. Hindi pa. Pero pagkatapos ang kasal mawala na siya magpakailanman malamig na sabi ni Ramon. Nanginginig si Maria sa galit at kawalan ng pag-asa. Sinubukan niyang sugurin si Ramon ngunit dahil sa gamot na nasa kanyang katawan natumbalang siya. Kalma ka lang Maria sabi ni Ramon habang tinutulungan siyang bumalik sa kama. Para rin ito sa ikabubuti mo. Magiging isang babaeng mayaman at makapangyarihan ka. Sa paglipas ngang panahon maunawaan mong ito ang pinakamabuti para sa lahat. Hinding-hindi umungol si Maria. Inihiga niya itong muli sa kama. Magpahinga ka pa? Mahalaga ang araw bukas. Lumabas siyang silit at nilok ang pinto. Naiwang mag-isa si Maria punong kawalan ng pag-asa. Tiningnan niya ang paligid. Ang bintana ay nasa 60 palapag at ang pinto ay nakakandado. Walang paraan para makatakas. Tiningnan niya ang wedding dress. Ito ang simbolo ng kanyang kulungan. Bukas isusuot. Niya iyon at tuluyan nang isusuko ang kanyang pagkatao. Gabi umiyak na bulong niya. Pakiusap sana. Buhay ka pa? Lumalim ang gabi. Hindi makatulog si Maria. Patuloy siyang nag-isip ng paraan para makatakas ngunit lahat ng senaryo ay tila impossible. Mag-isa siya at walang mahihingan ng tulong. Pagsikat ng araw bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang babay. Sila ay makeup artist at hairstylist. Oras na po para mag-ayos Ma'am Celes sabi ng isang babae. Ang pangalan ko ay Maria sabi ni Maria ngunit hindi sila pinansin. Sa sumunod na ilang oras sa pilitang inihanda si Maria para sa kasal. Makeup hairstyle at sa huli ang wedding dress. Para siyang isang manika. Manika ni Ramon. Nang matapos tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Perpekto maganda ngunit walang buhay ang kanyang nga mata. Tila isang walang kaluluwang sisidlan. Oras na po para umalis sabi nga. Wedding planner. Dahan-dahang tumayo si Maria at sumunod. Wala siyang pagpipilian. Ngunit hindi siya sumusuko. Hahanap siya ng paraan para makatakas. Ilalabas niya ang katotohanan. Dinala sila ng limousine sa venue ng kasal. Sa pagkakataong ito hindi sa Shangri-La, kundi sa isang hotel na pag-ari nga Elizalde Group. Pagpasok sa marangyang lobi na kita, niyang naroon na ang mabisita. Mga negosyante politiko artista chila ang buong alta sosyedad na Pilipinas ay naroon. At maraming mamamahayag. Ngumiti po kayo Ma'am Celes bulong ng wedding planner sa tabi niya. Lahat ng kamera ay nakatutok sa inyo. Pilit nang ngumiti si Maria. Ito ang kasal na magiging kulungan at libingan niya. Ngunit hindi pa siya sumusuko. Dinala siya sa isang holding room. Si Ramon ay nasa. Benue na binabati ang magabisita. Tumingin si Maria sa bintana. Ang paligid, NG Hotel, ay puno, NG, mga security guard. Tila, imposible, ang pagtakas. Noon may nakita siyang pamilyar na mukha. Isang matandang babae na palakat-lakat sa tapat ng hotel, si Aling Lorna. Ate Lorna bulong ni Maria habang idinidikit ang kamay sa bintana. Hindi siya nakita ni Aling Lorna. Patuloy itong lumingalinga tila, may hinahanap. Lumingon si Maria sa loop ngang silit. Saglit na umalis ang wedding planner at makeup artist. Baka ito na ang kanyang pagkakataon. Tahimik na lumabas si Maria ng silit at nagtungo sa emergency exit. Iniwasan ang tingin ng gagwardiya dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Pagdating sa ground floor nagtungo siya sa direksyon ng kusina. Maaari siyang makalabas sa pasukang ng empleyado. Ang kusina ay abala. Mabilis na gumagalaw ang chef at server. Yumuko si Maria at mabilis na tinawid ang kusina patungo sa likod na pinto. Nun may humawak sa kanyang braso. Saan po kayo pupunta Ma'am? Tanong ng isang guwardiya. Namutla si Maria. Sa banyo po.
Nasa kabilang direksyon po. Ang banyo, kahina-hinalang sabing guwardiya. Samahan ko na po kayo. Dinala niya si Maria pabalik sa holding room. Sa pagkakataong ito, dalawang guwardiya na ang nakabantay sa pinto. Tila imposible na ang pagtakas. Lumipas ang oras at sa wakas dumating na ang oras ng simula ng kasal. Tumuktok ang wedding march at ginabayan si Maria palabas. Nakatayo si Ramon sa altar. May ngitingan tagumpay sa kanyang mukha. Dahan-dahang naglakat si Maria. Mabigat ang kanyang puso. Ito na ang hudyat ng kanyang pagkatalo. Kailangan na niyang mamuhay bilang Celeste Reyes magpakailanman. Noon biglang nakaroon ng kaguluhan mula sa maupuan. Nagulat at nagsigawan ang makatao. Huminto si Maria at lumingon. Isang aso ang tumatakbo sa gitnang pasilyo. Si Gabi. Gabi, sigaw ni Maria, halo ang tuwa at gulat. Tumakbo si Gabi palapit sa kanya at kinagat ang laylayan ng kanyang bestida. Tila hinihila siya. At sa likod nito sumusunod si Aling Lorna. Hulihin ang asong yan, sigaw ni Ramon. Sumugot ang magwardiya, ngunit mabilis silang naiwasan ni Gabi. Patuloy nitong hinihila ang bestida ni Maria. Sumunod si Maria, tumatakbo patungo sa labasan. Huminto kagalit na sigaw ni Ramon. Ngunit huli na, si Maria, si Gabi, at si Aling Lorna ay tumatakbo na palabas. At sa kanilang likuran marami pang tao. Mga mamamahaya. Ako si Maria Santos, isang biktima na muntik ng patayin ni Ramon Elizalde, sigaw ni Maria sa mga reporter. Pinatay niya ang kuya kong si Miguel Santos at tinangka rin niya akong patayin. Mayroon akong lahat ng ebidensya, agad na itinaas ng nga reporter ang kanilang nga kamera at nagsimulang makrecord. Sunod-sunod ang flash. Bumuhos ang matanong. Maria Santos, hindi ba't kayo si Celeste Reyes pumatay? Si Chairman Elizalde, anong ebidensya ang mayroong kayo minto? Si Maria at hinarapang mga reporter. Pinatay ang kuya ko dahil ilalantad niya sana ang korupsyon sa Elizalde Group. Iniwan niya ang lahat ng ebidensya at naisumita na iyon sa DOJ. Ginamit ni Ramon Elizalde ang amnesia ko para gawin akong ibang tao. Pinamuhay niya ako sa ilalim ng pekeng pagkatao na Celeste Reyes at tinangkang pakasalan. Nagulat ang nga reporter. Patuloy silang nagtanong at walang tigil ang flash ngam nga kamera. Noon sumugot si Ramon at ang kanyang nga gwardiya. Punong galit ang kanyang muha. Hindi siya matinuhuwak. Ninyong paniwalaan ang nga. Sinasabi niya, sigaw ni Ramon. Ngunit huli na ang lahat. Ang balita ay live na umeri sa buong bansa. Ang revelasyon ni Maria ay umabot na sa milyon-milyong manonood. At noon, isa pang kaguluhan ang nangyari. Sa pasukan, NJ venue dumating ang mga autoridad. Mga pulis. Ramon Elizalde arestado, kasabi NJ nanggungunang detektive. Sasalang pagbatay kay Miguel Santos at attempted murder kay Maria Santos. Namutla ang mukha ni Ramon. Anong pinagsasabi? Niyo, wala akong kasalanan, baliw siya, nasa amin na po ang lahat ng ebidensya. Mr. Elizalde, sabi ng detective. Nasuri na ni Fiscal De Leon ang lahat at naglabas ng arrest warrant. Lumingon si Ramon sa paligid. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pera, lahat ay nawala sa isang iglap. Hindi maari ako si Ramon Elizalde, sigaw niya. Ngunit walang makatulong sa kanya. Inaresto siya nga, mga pulis at dinala sa presinto. Pinanot ni Maria ang hindi kapani-paniwalang eksena. Sa wakas malaya na siya. Maari na siyang maging si Maria ulit. Anong nangyari, tanong niya kay Aling Lorna. Ngumiti si Aling Lorna. Nang mahuli kanila, tumakbo ako kay Professor Morales. Ikinuwento ko ang lahat. Siya na ang tumawag sa tamang tao. Nag-set up ako en gisang bitag para kay Ramon, sabi en gisang lalaking lumapit. Si Fiscal De Leon pala. Alam ko.
ng may traidor sa aking team. Alam niyang nasa panganib ka. Kaya bumuo ako ng isang lihim na special investigation team. Pero paano niyo? Ako nahanap, si Gabi ngumiti, si Fiscal De Leon. Tinulungan niya, kaming mahanap ka. Kamangha-mangha ang pang-amoy niya. Kinuskos ni Gabi ang kanyang ulo sa binti ni Maria at masayang tumahol. Sa wakas, natapos na niya ang kanyang misyon. Patuloy na nagtanong ang mga reporter. Ang kasong ito ay tiyak na magiging isa sa pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng Pilipinas. Pagpatay, kidnapping at malawakang korupsyon ng isang business tycoon. Yayanigin nito ang lipunang Pilipino. Ano na po ang mangyayari ngayon, tanong ni Maria kay Fiscal De Leon. Kailangan mong tumestigo bilang saksi. At ibabalik natin sa legal na paraan ang tunay mong pagkatao, sabi ni Fiscal De Leon. Miss Santos, malaya ka na. Niyakap ni Maria si Gabi. Tumulo ang luha sa kanyang mapisngi. Hindi pa ito ang katapusan. Isang mahabang laban sa korte ang naghihintay. Ngunit ngayon mayroon na siyang pagkatao. Mayroon na siyang nakaraan. At mayroon siyang kinabukasan. Ang pinakamahalaga, kasama niya si Gabi. Salamat Gabi, bulong niya. Sa tainga nga aso. Ikaw ang bayani ko. Iwinagayway lang ni Gabi ang kanyang buntot. Para sa kanya, pinrotektahan niya lang ang kanyang mahal na tao. Iyon ang katapatan, iyon ang pag-ibig. Magkasama silang lumabas ng hotel. Maliwanag ang sikat ng araw sa labas. Isang perpektong araw para sa isang bagong simula. Ang paglilitis kay Ramon Elizalde ay naging isa sa pinakapinapanod na paglilitis sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kasoong pagbatay, kidnapping at korupsyon ng isang tycoon ay nakuha ang atensyon ng buong bansa at araw-araw na laman ng mga balita. Nakatayo si Maria sa witness stand. Ilang beses na siyang tumestigo sa mga nakaraang linggo at ito na ang kanyang huling testimonya. Si Gabi ay naghihintay sa labas ng korte. Laking hindi mapakali ito tuwing pumapasok si Maria, ngunit pinapakalma siya ni Aling Lorna. Santos, sabi, enigi, piskaw. Paano mo masasabing magika kaugnay? Anggi, pagkamatay. Eni, iyong gikapatid na si Miguel Santos, eti, engi, iyong aksidente. Huminga, ne. Malalim si Maria. Natuklasan, ne, kuya ko ang malubhang paglabak sa kaligtasan at korupsyon sa high-rise building project ne Elizalde Group. Pilano niyang ilantad ito at iyon ang dahilan kung bakit siya pinatay. Pagkatapos ng pagkamatay ng kuya ko, sinubukan kong alamin ang katotohanan at dahil doon naging target ako ni Ramon Elizalde. At nawalan kang alaala pagkatapos ng aksidente, tanong ng piskal. Opo, nakalimutan ko ang lahat. Ang pangalan ko, pamilya, nakaraan. Lahat. At ginamit iyon ni Ramon Elizalde para gawin akong ibang tao. Sa ilalim ng pekeng pagkatao na Celeste Reyes. Bakit sa tingin mo hinawa iyon ni Ramon Elizalde, imbes na patayin ka na lang? Nag-alinlangan si Maria. Laging masakit sagutin ang tanong na ito. Mayroon siyang isang baliw na obsesyon sa akin. Gusto niya akong maging pag-ari niya. Mula pa nung buhay ang kuya ko, pinagmamasdan na niya ako at ang aksidente ko ay naging perpektong pagkakataon para sa kanya. Binura niya ang aking pagkatao at lumihangang isang bagong tao na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Tahimik ang korte. Lahat ay nakatutok sa kanyang nga salita. Si Ramon ay nakaupo sa gitna ng kanyang nga abogado, ngunit nakatingin kay Maria. Sa tingin na iyon, naroon pa rin ang kakaibang obsesyon. Nagpatuloy ang paglilitis ng ilang oras pa. Sa wakas, lumabas si Maria ng korte at nagtungo sa pasilyo kung saan naghihintay si Gabi at Aling Lorna. Pagkakita sa kanya ni Gabi, masaya itong tumakbo palapit. Ang buntot nito
ay kumakawak ng napakabilis na halos hindi na makita. Tapos nagabi niyakap siya ni Maria. Nagawa natin. Niyakap din ni Aling Lorna, si Maria. Tiyak na ipamamalaki kang kuya mo Maria. Makasama silang lumabas ng korte. Sa labas marami pa ring naghihintay na reporter. Bumuhos ang flash ng mga kamera. Miss Santos, anong masasabi niyo sa resultang paglilitis? Sa tingin niyo ba mahahatulan si Ramon Elizalde? Ano po ang maplano niyo sa hinaharap? Sumagot ng simple si Maria. Naniniwala akong lalabas ang katotohanan. Simula pa lang ito, makakamit natin ang hustisya para sa lahat ng biktima. Naghihintay sa kanila si Fiscal De Leon. Magaling ang ginawa mo ngayon, Miss Santos. Napakalakas ng iyong testimonya. Ngunit marami pa tayong kailangang gawin. Malawa ang network ng krimen ni Ramon Elizalde. Nga politiko negosyante kahit nga nasa legal profession ay sangkot. Pero nanalo na tayo, hindi ba, tanong ni Aling Lorna? Ngumiti si Fiscal De Leon. Oh, sa pinakamahalagang bahagi nanalo na tayo. Ang hustisya ay nasa panig na natin. Inabot niya ang isang sobre kay Maria. Ang iyong tunay na pagkakakilanlan ay naibalik na. Ito ang iyong bagong ID. Ikaw na ulit si Maria Santos. Salamat po, sabi ni Maria na may luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Mag-ingat ka, babala ni Fiscal De Leon, lumingon siya kay Gabi, at bantayan mo siyang mabuti. Tumahol si Gabi, tila naiintindihan. Pakalipas ng ilang linggo hinatulan si Ramon Elizalde. Habang buhay na pagkabilanggo para sa pagpatay, kidnapping at maraming kaso ngang korupsyon. Nakdiwang ang bansa. Ito ay isang tagumpay para sa hustisya. Bumalik si Maria sa kafete sa tala ni Lorna. Muling binuksan niya ang tsafe. Tahimik at payapa ang buhay. Si Gabi ay laging nasa kanyang tabi. Tinutulungan siya ni Aling Lorna sa cafe. Naging simbolo ang tsafe ng katotohanan at katapangan. Isang hapon may dumating na bisita. Si Professor Morales. Professor, masayang bati ni Maria. Bakit po kayo napadalaw? Narinig kong muli nang nagbukas ang tsafe, ngumiti si Professor Morales. May dala akong regalo, may dala siyang malaking frame, isang larawan, si Miguel Santos at si Maria na makasama, at sa pagitan nila isang batang si Gabi. Ito po kami ng Kuya Gulat na, tanong ni Maria. Araw ng graduation ni Miguel. Araw din na nagsimula siyang magtrabaho sa research lab ko. Nandun ka rin. At si Gabi. Tinitigan ni Maria ang larawan. Nakangiti si Miguel sa larawan. Ang kanyang braso ay nakaagbay sa kanyang kapatid. Mukha silang masaya. Pamilya. Umungol si Gabi, tinitingnan ang larawan. Tila naalala niya. O Gabi. Si Miguel yan, hinaplos ni Professor Morales ang ulo ngaso. Ang amo mo? Maraming salamat po, Professor, sabi ni Maria, pinipigilan ang luha. Napakalaking regalo po nito sa akin. Laging ipinagmamalaki ka ni Miguel, sabi ni Professor Morales. Lagi niyang sinasabi, ang kapatid ko balang araw gagawa ng isang dakilang bagay. At tama siya. Isinabit ni Maria ang larawan sa isang magandang pwesto. Sa gitna ng tsafe kung saan makikita ng lahat ng customer. Para maalala ang katapangan ng kuya ko, sabi niya. Isang gabi nag-iisa si Maria sa tsafe nag-ayos. Tahimik na nakahiga si Gabi sa tabi niya. Biglang itinaas nito ang kanyang tainga at nagsimulang tumahol. Anong nangyayari, Gabi? Tumakbo si Gabi papunta sa pinto. Maingat na nagtungo si Maria, may kumatok sa pinto. Sino yan? Si Marco Garcia po. Gusto ko sanang makausap si Miss Santos. Maingat na binuksan ni Maria ang pinto. Isang lalaki ang nakatayo doon. Nasa mid, 40 les, nakasuot ng suit. Ako po si Maria Santos. Ano po ang kailangan ninyo? Tumigas ang mukhang lalaki. Ako po si Marco Garcia. Narinig na niya ang pangalang iyon. Nabanggit ito sa mga tala ng kanyang kapatid.
ang kanang kamay ni Ramon Elizalde. Umungol si Gabi. Pakiusap o sandali lang, sabi ni Marco Garcia. Hindi po ako naparito para manakit. Naparito po ako para makumpisal. Pinakalma ni Maria si Gabi. Anong kumpisal? Sangkot po ako sa pakamatay ngang kwenyo, nanginginig na sabi nito. Hindi po ako ang direktang gumawa, pero alam ko po. At wala po akong ginawa. Humingangang malalim si Maria. Nakaramdam siyang galit, ngunit kasabay nito gusto niyang malaman ang buong katotohanan. Pasok po kayo, sabi niya. Pumasok sila. Patuloy na binabantayan ni Marco si Gabi. Mahahatulan na si Ramon Elizalde. Pero hindi iyon ang buong katotohanan. May karapatan po kayong malaman ang higit pa. Anong ibig niyong sabihin ang pagkamatay ng kuya niyo? Hindi lang iyon simpleng pagpatay. Isa iyong political assassination. Nanlaki ang mamata ni Maria, political assassination. Opo. Hindi maisang kumilos si Ramon. May mas malaking pwersa sa likod niya. Mga politiko, mga dayuhang investor. Lahat sila gustong ilibing ang natuklasan ni Miguel. Kumuha si Marco ng isang folder mula sa kanyang bag. Narito po ang lahat, mga pangalan, petsa, mga transaksyon. Lahat. Itinago ko ito bilang isang uri ng assurance. Kinuha ni Maria ang folder. Bakit niyo po ito ibinibigay sa akin? Para makabawi sa kasalanan, mapait na ngumiti si Marco. Masyado na po akong matagal na nanahimik. Panahon na para lumabas ang katotohanan. Ang buong katotohanan. Binuksan ni Maria ang folder. Nakakagulat ang mga dokumento. Mga pangalan ng matataas na politiko, mga dayuhang kumpanya, mga lihim na bank account. Hindi ito simpleng corporate crime, isa itong pambansang iskandalo. Anong gagawin ko rito, tanong niya. Dalhin niyo po kay Fiscal De Leon. Mapakakatiwalaan po siya. Alam na niya ang gagawin. Tumayo si Marco. Kailangan ko na pong umalis. Mag-ingat po kayo, Ms. Santos. Hindi pa tuluyang nawawala ang panganib. Naglakad siya papunta sa pinto. Binabantayan pa rin siya ni Gabi, ngunit hindi na umungol. Mr. Garcia, tawa ni Maria. Totoo po ba? Tinutulungan niyo ako. Huminto si Marco at lumingon. Ang kuya niyo po ang pinakatapat na taong nakilala ko. Namatay siya para sa katotohanan. Gusto kong magpatuloy ang kanyang legasiya. Yumuko siya bago umalis. Pinanut ni Maria ang kanyang pag-alis. Mabigat ang kanyang mabalikat, ngunit tila may nabawas na pasanin. Hawak ang folder, tiningnan niya si Gabi. Hindi pa tapos, Gabi. May kailangan pa tayong gawin. Tumingin si Gabi sa kanya, may pag-unawa at determinasyon sa mga mata. Gayang dati handa siyang sumama. Kinagabihan sinuri ni Maria ang laman ng folder. Mas malawak at mas nakakagulat ito kaysa sa inaasahan niya. Hindi ito krimen ng isang kumpanya lang. Isa itong network ng korupsyon na sumasakop sa buong bansa. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Fiscal De Leon. Pagkatapos ng ilang buwan, patuloy ang investigasyon dahil sa bagong ebidensya. Marami pang politiko at negosyante ang naaresto. Naging isa ito sa pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa isang huling araw nagtatrabaho si Maria Shotsafi. Ang tala ni Lorna ay muling sumigla. Si Gabi ay tumatanda na, mas mabagal na ang kanyang kilos. Nakahiga siya sa isang sulok, binabati. Ang nga dumarating. Isang matandang mag-asawa ang pumasok. Kayo po ba si Ms. Santos? Tanong ng babae. Mga kapitbahay po kami ng kuya ninyo, si Miguel. Napaluha si Maria. Salamat po, dahil nawalan akong alaala. Napakahalaga po sa akin na marinig ang makwento tungkol sa kuya ko. Ikinuwentong mag-asawa ang maalaala nila kay Miguel. Kung paano niya tinutulungan ang mga kapitbahay, kung paano siya laging lumalaban para sa tama.
Naging mainit ang puso ni Maria. Pagkaalis nila tumahong ang mahina si Gabi. Mahina na ito. Binuhat siya ni Maria. Dinala niya ito sa rooftop ng cafe. Ito ang lugar na binabantayan ng Kuya Bulong ni Maria. Tahimik na pinano ni Gabi ang dagat. Ang paglubok ng araw ay nagpinta sa langit ng kulay kahel at lila. Kung nakikita lang ito ni Kuya, tiyak na ipakmamalaki ka niya, sabi ni Maria. At lahat ng ito ay dahil sa iyo, Gabi. Nahanap mo ako. At ipinaalala mo sa akin ang katotohanan. Ginamit ni Gabi ang kanyang huling lakas para dilaan ang kamay ni Maria. May kapayapaan sa kanyang mata. Okay lang, Gabi. Pwede ka nang mapahinga, sabi ni Maria, pinipigilan ang luha. Sapat na ang ginawa mo, napakatapang mo. Huling tumahol, si Gabi. Mahina ngunit sigurado, at tahimik siyang pumanaw sa mabisik ni Maria. Paalam, Gabi, bulong ni Maria. Salamat. Inalala mo ang lahat para sa akin hanggang sa kaya ko nang alalahanin ang sarili ko. Kinagabihan inilagay ni Maria ang larawan ni Gabi sa tabing larawan ng kanyang kapatid. Ang dalawang bayani niya ay makasama na ngayon. Ang nga tagapatanggol niya, ang kanyang nga anghel, nagpatuloy ang cafe. Makasamang nagtrabaho si Maria at si Aling Lorna. Ginawa nilang higit pa sa isang negosyo ang cafe. Ito ay naging simbolo ng hustisya, katotohanan at higit sa lahat ng pag-ibig at katapatan. Isang araw isang maliit na bata ang bumisita sa cafe. Nasaan po yung aso, tanong niya. Ngumiti si Maria. Ang pangalan niya ay Gabi. Siya ang pinakamatapang na aso sa buong mundo. Iniligtas niya ako at nahanap ang katotohanan. Paano po, tanong ng bata. Mahabang kwento, sabi ni Maria. Pero ikukuwento ko sa'yo. Ito ang kwento ng isang aso na naalala ang lahat kahit na nakalimot na ang kanyang amo. Nanlaki ang mga mata ng bata at nagsimulang makinig. At sinimulan ni Maria ang kwento. Ang kwento ni Gabi. Isang kwento ng katotohanan, katapangan at higit sa lahat ng pag-ibig.